Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Hello! Kumusta po? Mega love shoutout po sa inyong lahat. Alam ko pong may idea na po kayo kung anong lulutuin natin ngayon. Pero sige nga, pakisabi nga po kung ano pong lulutuin natin. Tama! Ipapakita ko po sa inyo kung paano pong magluto ng malutong, masarap, at syempre pagkabango-bangong latik. Wow! Wala naman pong sikreto sa pagluluto nito. Pero may technique po akong isi-share sa inyo para maging successful po ang ating latik. Oh, wow! O ayan, handa na po ba kayo? Kung handa na po kayo, ihanda nyo rin po ang isang sakong tiyaga. Huh? Dahil medyo mahaba-haba po ang pagluluto natin ito. O sige po, umpisan na po natin. Yes! Okay, dito po, gagamit po ako ng coconut cream na nasa carton. Pwede rin po yung nasa lata or kung mayroon po kayong fresh, mas maganda po. Then, ibuhos po natin ito sa saucepan. Then, set po natin ang ating flame to high heat. Yan. Now, hintayin po natin itong kumulo. Ayan, kumukulo na po. Hayaan po natin itong kumulo for 2 minutes. At huwag po muna natin itong hahaluin para mabigyan po natin ng chance na mag-curdle o mamuo po yung gata. Ito po yung magiging latik. Now, after 2 minutes, pwede na po natin itong haluin. Scrape lang po natin yung kanyang side and the bottom. Or sa ilalim. Ilalim ba yun? Yeah, ilalim. Then, iti-turn down na po natin yung heat to medium-low and let's continue boiling it. The same pa rin po yung process ng paghahalo but this time, every minute na po natin itong scrape yung kanyang side and bottom para hindi po ito masunog. Kung gusto nyo pong mas malalaki ang size ng latik, huwag nyo po itong haluin ng haluin. Pero kung gusto naman po ninyo yung mas maliliit, mas dadalasan nyo po yung paghahalo. Pero wag naman po yung sobrang dalas or mayat-maya ang paghahalo dahil madudurog po yung latik. Huh? Hindi na po maganda kung sobrang liliit nito na para na po siyang pulbos kaliliit. Hindi na po maganda kung ganun. So ayan, continue lang po natin itong haluin every minute. So, after 20 minutes po, ito po ang magiging itsura na niya. Ganyan. Mapapansin nyo dito, namumuo na po yung cream or yung latik. Wow! At yung langis naman or yung oil ay nag-start na po siyang humiwalay. At this point po, ito turn down na po natin yung ating heat to low para hindi po ito masunog. O, tignan nyo ang ganda ng ating latik. Pero at this stage, kailangan na po natin itong bantayan at constant din ang ating paghahalo. But syempre, kailangan natin maging gentle pa rin para hindi ito maduro. Oh yes! Yan. At iwasan po natin itong masunog dahil hindi masarap ang latik na sunog, diba? Papait po ito. Diba ayaw natin sa mapait? Ayan, luto na po ang ating latik. Cooking process po nito ay inabot po tayo ng 45 minutes. Ayan, ang perfect latik. Kay bango-bango. O ayan, ready na ang ating latik. Salain lang muna natin ito para ma-separate yung kanyang oil. Ito yung ilalagay kong topping sa ginawa kong cassava cake. Wow! Ayan. Ang bango-bango talaga. Ang dami rin niyang oil. Tingnan niyo po. Gagamitin ko yan para sa aking baking pan. At maganda rin po yan sa buhok para lalo po itong kumintab.
O ayan, ready na po ang ating latik toppings para sa ating cassava cake. Ganyan po ang gusto kong size ng latik toppings. Hindi po yung sobrang laki at hindi rin naman po yung sobrang liit. Tamang-tama lang po. Perfect. Sana po ay may natutunan kayo sa ating recipe ngayon. At kung may comment and suggestion po kayo, please feel free to write down below. At kung nagustuhan naman po ninyo, pakipindot lang po ang like and share button. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong lutuin. Thank you for watching. Bye!